Sa pagdating ng unos ng hangin at ulan, tanging pangalan mo, Ama, ang tinatawagan. Ikaw aming tanglaw sa gitna ng karimlan. Pag-ibig mo sa tuwina ang aming sangkalang. Nahahawi ang dilim sa liwanag mong dala. Ikaw ang aming Diyos, ang tanging pag-asa. Sa iyong magagawa ay nagtitiwala, maglilingkod sa iyo habang may hininga. Sa bawat luha, dala mo ay ngiti. Bawat paghihirap, bawat kalamati, pangalan mo'y alin, sinasambit lagi. Ikaw ang tunggulan, ikaw lang palagi. Nahahawi ang dilim sa liwanag mong dala. Ikaw ang aming Diyos, ang tanging pag-asa. Sa iyong magagawa ay nagtitiwala, maglilingkod sa iyo habang may hininga. Kahit pa ang mundo ay magulaw, mananatili pa rin ikaw. Pangako mo'y siyang inaasahan, mananatili. Pag-ibig ay ikaw. Nahahawi ang dilim sa liwanag mong dala. Ikaw ang aming Diyos, ang tanging pag-asa. Sa iyong magagawa ay nagtitiwala, maglilingkod sa iyo habang may hininga. Sa hirap at ginhawa, ikaw pa rin naman. Sa lungkot at dusa, ikaw ang tiwala. Sa buhay namin ay wala nang iba, lagit lagi pag-asa. Magandang hapon po sa inyong lahat. Happy Sunday at sa lahat po ng ating mga viewers at listeners. Welcome na welcome pa rin po kayo sa ating episode sa Talk Easy with Aim, ang podcast kung saan malaya tayong nagkukwentuhan, nagbabahagi ng mga karanasan at sabay-sabay nating hinahanap ang mga aral na maaari nating dalhin sa ating pang-araw-araw na buhay. At para po sa mga hindi pa nakakaalam, ang Talk Easy with Aim ay isang programang bunga ng partnership ng Bible Readers Society International o
mas kilala po sa tawag na Bread Society at ng research aim sa ilalim po ng Central Bicol State University of Agriculture. Layunin po ng programang ito na maghatid ng mga makabuluhang talakayan, magbahagi ng kaalaman at magbigay ng inspirasyon sa ating mga tagapakinig sa pamamagitan ng mga napapanahon at makabuluhang paksa. Once again, I am still your host, Joanne, for today's episode. At syempre, hindi magiging kompleto ang ating usapan kung wala ang aking mga co-host na sina Julius. Sa ngayon po, wala pa si Jane at atay natin. Siguro, kakayanin naman ni Jules na Jules. Mamaya, kakamustahin kita. Bago ko pala po simulan, bago natin makalimutan, mawawala na tayo ng tech kapag nakalimutan ko pang batiin ng ating tech. Shout out po kay Brad JC. Sana ay wag kang magtampo kung makalimutan ko ulit kita. Don't worry, maya-maya. Isa-shout out ulit kita as I promise. Ayan po. Pero bago tayo magsimula, quick reminder lang. Kung na-miss po ninyo ang ating previous episode na it hits different ang kahinaan ng isang tao, sa panahon ngayon, available pa rin po yan sa ating official YouTube channel na Talk Easy with AIM. At kung nagustuhan po ninyo ang ating mga content, don't forget to like, share, subscribe, at i-hit ang ating notification bell para lagi tayong updated sa ating mga bagong episodes. Ayan, makikita po ninyo sa ating screen. Ayan po ang ating mga nakaraang episode. Pwede niyo po yan balik-balikan at please don't forget to like. Ayan po. At kamusta naman po ang ating mga viewers sa araw pong ito? Pwede po kayong mag-comment po sa ating comment section kung may mga gusto po kayong itanong. At pwede din po kayong magbahagi na inyong mga salobin sa ating comment section. At don't worry po, hindi ko po kayo makakalimutang i-shout out today. Nakamonitor ako sa ating Facebook page. Meron na po tayong 6,000 na viewers sa araw pong ito. Ayan, bago tayo mapahaba, umpisahan natin. Kamustahin muna natin si Jules na nag-iisa ngayon, wala ang kanyang co-host. Jules, kamusta ang weather dyan sa location mo? Medyo makulimlim po ngayon dito, pero medyo maaraw naman po, Ma'am Joanne. So, yun nga po. Maraming salamat po, Ma'am Joanne. Tama po kayo sa inyong sinabi. Tunay po na napakagaling na bagay na naging pag-usap natin yung nakaraan tungkol sa ating mga kahinaan. Dahil doon, marami sa atin ang nagkaroon ng lakas ng loob na aminin ang totoong nararamdaman. Tinanggal ang bigat sa dibdib at totoong maging mabait sa sarili at sa kapwa. Hindi madaling aminin na may mga pagkakataong nanghihina tayo, pero dahil sa ating pagbabahagian noong nakaraan po is mas naiintindihan natin ang isa't isa. Ngayon naman po, tila mas lalo pa tayong hahampasin ng isang paksang umahamon hindi lang sa ating isipan, kundi pati na rin sa ating konsensya. Kapag narinig natin ang salitang pagnanakaw, madalas agad na uugnay sa pera, gamit o anumang bagay na material. Pero paano kung sabihin natin higit pa roon ang sakop nito? Paano kung may mga ninanakaw tayong oras, tiwala, dangal, pangarap o pati dignidad ng ibang tao na minsan ay hindi natin namamalayan? Sadyang malawak at masalimot ito, mula sa nakikita ng batas hanggang sa tinatanggap ng ating moralidad. Kaya naman po, handang-handa na kaming samahan kayo sa pagtalakay at paghahanap ng katotohanan ngayong hapon po ito, Ma'am Joanne. Ayan, salamat Diyos. Hindi ka naman mukhang kinakabahan dahil nag-iisa ka. Ayan na si Jane. Huwag ka nang kabahan. Medyo na-late lang po bumiyahe pa si Jane galing Korea. Jane, kamusta ang weather sa Korea, Jane? Ayun ma'am, sobrang maulan po dito sa Korea. So thank you so much po ma'am at na-late lang po. So tama po yung sinabi ni Julius na tunay na napakalaking bagay po ang naging pag-uusap natin nung nakaraan tungkol po sa ating mga kahinaan. Dahil doon, marami sa atin ang nagkaroon ng lakas ng loob na aminin ang totoong nararamdaman. Tinanggal ang bigat sa dibdib at natutong maging mabait sa sarili at sa kapwa. Hindi madaling aminin na may pagkakataong nanghihina po tayo, pero dahil sa ating pagbabahagian, mas naintindihan natin ang isa't isa. Ngayon naman po, tila mas lalo pa po tayong hampasin ng isang paksang humahamon hindi lang sa ating isipan, kundi pati na rin sa ating konsensya. Kapag nakarinig po natin ang isang salitang pagnanakaw, so madalas agad naiugnay sa pera, gamit o anumang bagay na material. Pero paano kung sabihin natin na higit pa roon ang sakop nito?
Paano kung may mga ninanakaw tayong oras, tiwala, dangal, pangarap o pati ang dignidad ng ibang tao na minsan ay hindi natin namamalayan. Sadyang malawak at masalimuot ito. Mula sa nakikita ng batas hanggang sa tinatanggap ng hanggang po sa tinatanggap na ng ating moralidad. Kaya naman po, handang-handa na po kaming samahan kayo sa pagtalakay at paghahanap ng katotohanan ngayong hapon. Back to you, Ma'am Joanne. Ayan, Jane, may nakalimutan ka, Jane. Mag-shoutout ka muna, Jane. Shoutout mo muna yung ating mga listeners at yung Ay, isa-shoutout mo. shoutout. Alam ko may listahan ka dyan. Yes po. Shoutout po sa ating viewers ngayong hapon. So, ilan na po kayo? Hindi ko po nakikita, ma'am, kung ilan na po yung viewers natin sa Meron live. tayong 11,000 viewers ngayon. Pero yung Ay. mga school na isa-shoutout mo, paki-shoutout na lang. Yes po. Hello po sa 11,000 viewers at syempre po, Ma'am Joanne, shoutout po tayo sa estudyante ng Pasacao Municipal National High School, Rolando R. Andaya Senior Memorial High School, Pamplona National High School, Don Mariano C. Veneracion National High School at sa 1F Tribunio National High School. Yan po, ma'am. Ayan. Shoutout po sa inyong lahat at kamusta po kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan sa araw pong ito. At Jane, kung dyan sa inyo sa Korea, makulimlim. Kay Jules ay medyo, ano nga yung weather dyan sa Jules? Medyo makulimlim din po. Pero Medyo maliwanag. Medyo makulimlim dito sa Thailand, hindi medyo pala, napakainit dito ngayong araw na to. Pero naka-fold tayo, alang-alang sa inyong dalawa. Hindi tayo nag-usap ng isusot natin ngayong araw na to ha. Kalimutan niyo magsabi ng ating color coding. At least may blue kami pareho ni Ma'am Jane. Blue, ma'am, blue. Hinalimutan niyo naman akong dalawa. Sa susunod, Main host naman daw po, ma'am. Ano lang kami, second lead siya. sa susunod magpipink tayo. Ayan. Bago ba tayo mapatagal, Jane? Ano ba ang ating before that pala, may tanong ako. Sa inyong dalawa, pag may naririnig niyo yung salitang pagnanakaw, ano yung unang pumapasok sa isip niyo? Unahin natin si Julius kasi laging ladies first eh. Oo nga po. For me po, pag nakakarinig ako ng salitang pagnanakaw, masamang gawain po yun eh. Kasi kahit saan man po nating tingnan ang gulo, kapag sinabing pagnanakaw, sa impression ng ibang tao, masama yun. Kasi, for example, nagnakaw ka halimbawa, ng niyog dyan sa kapitbahay mo, without any consent po ng may-ari, is kasalanan po yun. Kumbaga, may consequences ka na na parang kakaharapin. And then, may consequences ka na harapin, masisira pa yung pagkatao mo kasi nga nahuli kang nagnakaw. Yun Ma'am John, ganun po yung tingin ko sa pag sinabing pagnanakaw. Parang may mga consequences kang ma-take and parang masisira din yung image mo sa ibang tao. Ayan. Si Jane, kaya ano naman ang unang pumapasok sa'yo kapag naririnig mo ang salitang pagnanakaw? Tatingin ko po, same po. Copy-paste? Ano po, siguro po, same lang din po talaga, ma'am, kasi yung pag sinabi mo po kasing pagnanakaw is about kung papasok na po agad sa isip mo yung about sa pera, ganyan. Kasi yun po yung mga napapanahon po kasi ngayon. Siyempre po, meron na ngang politikong pera pa din eh. Wala po akong binanggit. So, yan po. Siguro, pero po may mga pagnanakaw din po na may mga pagnanakaw na about sa maganda yung intention na maganda yung reason nila kung bakit sila nagnakaw, pero mali yung paraan nila kung mali yung pamamaraan nila. Kunwari may situation po kasi na walang-wala po talaga yung isang taong yun, tapos ang kailangan niya lang is magnakaw para may matustos doon or para may mangkain lang. Kaya nagnakaw siya ng pagkain. So, para po may makain siya is nagnakaw siya. So, ganun po siguro. May pagnanakaw din na nakakabuti, may pagnanakaw po na nakakasama po. Yan po. Ayan. Parang- Thank you so much. Sige, may banter si Julius. Yung parang movie na Robin Hood, di ba nagnanakaw sila, tapos yung mga ninanakaw nila, binibigyan nila dun sa mga mahihirap. Parang ganun yung ibig sabihin ni Ma'am Jane. Yes po.
Don't worry guys, pag-uusapan natin si Robin Hood today. Ayan, halos same yung knowledge nyo about sa pagnanakaw. Pero for today's episode, papalawakin natin yung kaalaman ninyo. At for sure, ihanda na ninyo yung ballpen at papel ninyo para marami-rami kayong may notes sa araw na ito. For sure, marami-rami yung sasabihin nyo sa ating review today. Ayan po. Syempre, napakabigat at napakalawak ng katotohanan nakapalaw sa paksang ito. At ang pagnanakaw ay hindi lamang nasusukat sa halaga ng bagay na nawawala at ito ay tumatago sa puso ng ating mga batas. Paniniwala at dangal bilang tao, higit pa sa nakikita ng mata, may mga nakaw na hindi nahuhuli ng kapulisan, ngunit tumitibag sa tiwala at dignidad ng kapwa. May mga gawaing pinapayagan ng sistema, ngunit salungat sa dinidikta ng ating konsensya. Tatalakayin natin kung paano ito nakaugat sa ating lipunan, kung paano nababaluktot ng sitwasyon ang ating pananaw at kung paano natin mapapanatili ang ating integridad sa mundong madalas ay nalilito sa kung ano ang tama at kung ano ang mali. Ano nga ba ang tunay na pagnanakaw? Hanggang saan ang legal? At kailan naman pupasok ang moral responsibility ng bawat isa sa atin? Ito ang ating pag-uusapan sa episode na may pamagat na Nasa iyo na ang lahat, ang mababaw at malalim na diskurso ng pagnanakaw bilang usaping legal at moral. At syempre, para mas maging malinaw ang ating diskusyon mula sa legal na panig hanggang sa pinakabuod ng moralidad, inimbitahan natin ang isang taong may sapat na kaalaman at karanasan upang gabayan tayo sa usaping ito. Kaya naman, Jane, i-introduce mo na ang ating guest speaker for today's episode. So, okay na po. Yan, go, Jane. So, sure po, ma'am. Our guest po today was admitted to the role of attorneys in February 2026 after passing the 2025 bar examination. He currently serves as a junior associate lawyer at Quicho Law Offices in Ortigas Center, Pasig City, equipped with a Bachelor of Arts in Communication Arts from the Philippine Women's University and a Juris Doctor degree from the Arellano University School of Law. He also pursuing further studies as an incoming freshman at BS Accountancy at the Philippine School of Business Administration in Quezon City. His professional background includes serving as a senior high school social studies teacher at the University of Makati, human resource officer, and manager at the Film Development Council of the Philippines, and executive assistant at the Presidential Communication Office. Beyond his career, he is an active leader and volunteer, currently serving as National Operations Officer for the Bible Readers Society International, and has previously held key leadership roles in various academic and law student organizations. At kung inaabagan nyo lagi ang ating podcast at malamang nakilala nyo na siya dahil naging guest speaker na po natin siya sa Talk Easy with AIM. Let us welcome Attorney Jerlo Kevin P. Rial. Ayan, maraming Hello. salamat, Jane. Ayan po. Apo, Attorney Jerla, tunay ngang nakakahanga ang ating journey ng ating panahon. At masaya rin kami dahil welcome back po sa Talk Easy with AIM. Natutuwa kami muli kayong makasama at sigurado akong marami-rami na naman po ang aming matututunan sa araw po ito. Attorney Jerla, magandang hapon po sa inyo. Welcome back po sa ating programa. Yes, good afternoon po sa inyo at sa lahat po ng nakikinig at manonood po ng ating podcast. Salamat po sa Diyos dahil nakabalik po para maging guest po dito sa ating podcast po. Partnership between yung CBSUA Research AIM and Bible Reader Society. So salamat po sa Diyos sa pagkakataon. Yan po. Maraming salamat po, Attorney. At muli, welcome back po sa Talk Easy with AIM. At alam ko pong excited na hindi lang ako, pati yung ating dalawang co-host, alam ko marami po silang nakatagong tanong mamaya. Bukod sa mga binigay sa ating question, marami po yung itatanong sa inyo later. Kaya naman, without further ado, Jules, simulan mo na ang iyong unang tanong. So, good afternoon po, Attorney Jerlo Kevin. Ito po yung first question.
Lahat po ba ng pagnanakaw ay punishable by law? Kailan po ba naging kasalanan ang pagnanakaw? Okay. To answer the question, Jules, una sa lahat, play lang tayo ng premise, no? Ang topic kasi natin dito sa podcast for today ay diskurso ng pagnanakaw bilang usaping legal at moral. So, during the course of the discussion ng ating podcast, hindi lang po legal yung ating magiging discussion. There would be also a discussion na moral, no? So we will be inserting principles sa philosophy aside from legal concepts, no? So yung tanong kanina, lahat po ba ng pagnanakaw ay punishable by law? Kailan nagiging kasalanan ng pagnanakaw? So far, lahat ng pagnanakaw ay punishable by law, no? Iba't ibang klase, no? Yung typical na alam natin, yung simple theft, punishable under Article 308 ng RPC o Revised Penal Code. Yun yung alam natin, no, na may mga kukuha ng mga gamit nang hindi natin alam. Pero bukod dyan, marami pang ibang klase ng pagnanakaw. So, merong robbery, no, pag ginagamitan ng dahas, ng violence or intimidation para kunin ng isang personal na gamit o personal property. Diyan papasok yan sa robbery under Article 293 ng Revised Penal Code. Meron din pag naman yung pagnanakaw ay ginawa ng isang kasambahay, no, o kaya naman ginawa ng may pagsira ng tiwala ng may-ari ng personal na gamit, yan naman yung tinatawag na qualified theft. Meron din yung carnapping, no? Kung sasakyan ang nanakawin, punishable siya under special law, under RA 10883, no? Yung ating anti-carnapping law, yung pagkuha ng isang motor vehicle. So special treatment yung pagkuha ng sasakyan kasi syempre mas mahal na gamit ito kaysa sa mga typical na personal na gamit. Kaya mas mataas ang penalty. And of course, ngayon merong tayong usapin, no, ng flood control, yung pondo ng gobyerno. Although allegations pa ang lahat ng ito, wala pa namang nako-convict. Pero for academic discussion, kung merong makikita, no, mapapatunayan na nagkamal ng pondo ng gobyerno ng illegal, maaari pumasok ito sa plunder kung more than or at least 50 million pesos, no, ang nanakaw na ill-gotten wealth, no, and may involved na public officer at merong involvement of series of or combination of acts, criminal acts para makuha itong pera na ito through kickbacks or misuse of public funds. Kung hindi naman naabot, no, ng 50 million, maaaring ma-punish under other laws like violation ng Graft and Corrupt Practices Act, no, under RA 3019. Pati yung mga kasama, no, mga ating mga host at mga audience, pati yung mga ideas, no, yung tinatawag na intellectual property, yung ating mga naiisip na mga konsepto, mga solusyon sa mga problema o yung mga music, arts, o yung mga design, no, yung mga logo, pati yan pwede rin nakawin eh. At meron din namang batas na nagpaparusa dyan, no, yung ating intellectual property law. So dyan meron tayong mga tinatawag na patent infringement kung yung ninanakaw ay isang solusyon sa isang problema, no. Mga inventions na tinatawag. Kung naman ang nanakawin ay libro, no, or music or film, meron din tinatawag tayong copyright infringement. And then kung logo ng negosyo or yung ating service or trademarks, meron din trademark infringement. Even data privacy, meron din kasing tayong personal information na pwede rin nakawin, no? Yung ating sensitive personal information, pwedeng kunin yan, gamitin sa isang paraan na hindi naman natin pinayagan at wala tayong alam. In a way, parang considered na pagnanakaw din. So meron tayong Data Privacy Act of 2012. So pinapunish din yung pagkuha ng personal information. Pero
siguro may darating din na panahon, no, na meron din tayo mga ibang mga bagay na pwedeng manakaw sa atin na hindi pa punishable by law, especially now considering meron tinatawag na artificial intelligence and yung ating cyber space, no. So maaaring magkaroon ng mga additional law para kung ano man yung pwedeng mapunish in the view of the advent of artificial intelligence, mapunish yan. Ngayon, yung tanong naman, kailan nagiging kasalanan ng pagnanakaw? Punta tayo dun sa yung usual, no, na pagnanakaw. Yung alam nating karamihan, yung hindi robbery, hindi carnapping, yung simple theft, no. Kasi 'di ba, naalala nyo may nag-trending, no, yung social media personality na nagnakaw ng cellphone sa bakery kasi nakapatong sa estante. Ewan ko kung kilala niyo po, ano, pero sabi niya, ang definisyon ng magnanakaw ay papasok sa isang establishmento at walang abog-abog ay magbubuklat at kukuha ng mga bagay na nasa pribado na lugar. Pero ang nangyari po sa akin, ako po ay nasa labas ng tindahan. So kaya niya kinuha ang cellphone kasi naka-display daw, wala naman daw may-ari na nearby, kinuha niya yung cellphone sa istante ng bakery. So yun po ba ay pagnanakaw? Yun po ba ay hindi pagnanakaw? Kasi hindi naman siya pumasok, hindi naman siya nag-sneak into one's home or office. Nakapatong, nasa harap niya, kukunin na lang niya. So yun ba ay pagnanakaw? Actually, nilinaw po yan ng Supreme Court, no? Ang elemento ng pagnanakaw ay yung pagkuha ng, number one, kukuha ka ng personal property, ibig sabihin yung hindi siya lupa, hindi siya bahay, ang kukunin mo ay isang object, no, na pwedeng kunin, personal property. Yun ay pag-aari ng ibang tao, kaya mo kukunin dahil may intention ka to gain, and then walang consent ng may-ari yung pagkuha mo, at kinuha mo siya ng walang violence or intimidation dun sa may-ari. So, kinuha mo lang siya either in secret or maybe out in the open, pero walang violence or intimidation. Pag ganyan, simple theft po yan. Hindi po kailangan na maibulsa o maibenta yung gamit, no? So, kaya wala tayong crime na frustrated theft. As long as kinuha, kahit hindi mo maibulsa, kahit hindi mo maiuwi, as long as may pagkuha ng personal na gamit for personal gain, that is already consummated theft. So yun po, no, ang sagot po sa ating unang tanong. Attorney, may follow-up question po ako. Yes po. So yung mga ganun pong mga cases ng pagnanakaw po. Ano po ba yung mga, halimbawa, ilang years po ba yung pwede silang makulong kapag halimbawa mga mild lang po na pagnanakaw? Yung tinutukoy niyo po ay yung simple theft, no? Yes po. Yes po, attorney. So, yung pong pagdating po sa simple theft na tinatawag, yung hindi po siya yung robbery or hindi po siya yung tinatawag na qualified theft, no? According to the revised penal code, let me check lang, ano. Attorney, habang may check po kayo, additional ko lang po doon sa tanong ni Jules kasi meron pong may mga nakikita po ako na halimbawa unang first time nagnakaw, minsan na nadadala po sa areglo at hindi nakukulong yung nagnakaw, iba po. Yung mga ganong instances po akong nakikita minsan. So, according po sa tanong ni Jules, ano po yung pinakamabigat? Kasi minsan, kahit nagnakaw siya, minsan na-absuelto po kapag nakakapag-usap yung mga involved na tao at na parang napapatawad. Hindi ko pa alam yung mga term. Ayun po. Okay, so imposable penalty, ano, yung imposable penalty for simple theft according to the revised penal code, it depends on the financial value, no? So kung hindi naman kalakihan,
like hindi naman sobrang like hundreds lang naman ang pinag-uusapan. It is less than 6 years, no? Kung 500, hindi naman sobrang laki. Pero kung million siya, tumataas yan to more than 6 years, up to a maximum of 20 years. So may penalty scale depending on the stolen value, no? To answer the question on yung ano yung imposable penalty. So it depends on the value, no? It can be less than 500 or it can be up to the millions. So yung penalty that can be imposed would depend on the amount that was stolen. Yun namang sa pag-areglo, um, meron tayong tinatawag na ano no, na desistance ng complainant, no? If hindi pa naman naisasampa o hindi pa naman siya nahuli and nadala sa prosecutor for inquest, or for example hindi pa naman na-file ang case or na-arraign ang isang accused, no, sa theft, there can be desistance on the part of the complainant, and then hindi na siya masasampa, no, sa court. Pero kung umabot na sa stage ng na-arraign na siya, meaning nabasa na siya ng sakdal sa korte, no, normally it will be the discretion ng judge or ng prosecutor, no, kung itutuloy ang kaso. Never it is not always na pag nag-desist yung complainant na ayaw na niya magreklamo pero nakasampa na sa korte, i-atras nga ang kaso. No? It's not always the case. So, kasi ang nangyayari kasi dito, no, pagka meron nagawang crime, it is not just a violation of someone's right. It is already an offense against the state. Kaya, di ba, pagka may mga kaso, no, People of the Philippines versus Juan de la Cruz. Kasi yung mga nagagawang crime, it is also a violation against the state. So, ang ibig sabihin, no, kahit kung nakasampa na ang isang kaso sa isang husgado, kumbaga ang pinag-uusapan na doon, hindi na lang yung personal na karapatan ng isang taong nanakawan, kundi yung peace and order, yung good society ng state of the Philippines and its people, no, ang pinag-uusapan. So it's discretionary na on the part of the judge and the prosecutor kung magtutuloy ang kaso o hindi. Ayan, yun po pala yung meaning ng People of the Philippines versus De La Cruz. Ngayon ko lang po nalaman yun, Attorney Jello. Maraming salamat po sa Diyos. Ano lang po, curious lang po ako, pag na-absolto po ba sa kaso, hindi na isang pa yung kaso at nagkasundo, matatatak po ba yun sa name ng tao? Like for example, kukuha ng police clearance, matatrace pa rin po ba yun doon? Should be hindi na matatrace kasi hindi naman na-file, ano? Hindi na nagkaroon ng case or record yung isang tao. It is consistent with the concept na there's a presumption of innocence, no, ng isang tao. As long as hindi pa siya na-find as guilty, hindi siya dapat mag-suffer ng mga penalties na sinusuffer ng isang napatunayan beyond reasonable doubt of committing a crime, no? So part of that is yung magkaroon siya ng record. So should be wala siyang record for that theft kung wala namang na-file at hindi naman siya na-convict. Ayan. Thank you so much po, Attorney Jello. Unang tanong pa lang, marami na po kami natutunan sa episode po ito. Pero bago po tayo magtuloy, shout out lang po muna tayo. May bumabati po sa inyo sa comment section, Attorney. Andito po si Attorney Rich. Hello po, shout out po, Attorney Rich. Thank you po sa pagsama po sa amin sa araw na ito. At shout out din po sa ating ibang viewers. Gles Sevilla, Sis Gles. Hello po, Brad Hemac. Hello daw po, Attorney Jello. At Sis Hannah Rose Pablo, shout out po sa inyo. At sa mga nasa comment section po, sa ating mga viewers po, pwede po kayong mag-comment o kung may mga tanong po kayo or follow-up question po kayo, huwag po kayong mahihiyang mag-comment sa ating comment section. Babasahin po natin yan. At yan, tuloy na tayo. Jane, alam ko ikaw na susunod na magtatanong, di ba? Yes po, ma'am. So, ito po ang
question po galing po sa anonymous sender. Paano ay usapin ng pagnanakaw? Okay, so paano at kailan nagiging mababaw at malalim ang usapin ng pagnanakaw? This would be an intersection of legal and the moral concepts already. Kasi nandun na tayo sa malalim eh. Yung usapin ng pagnanakaw on the legal aspect, yun yung napag-usapan natin kanina, no? Yung mga elements, kung kailan nagkakaroon ng theft, ano yung mga penalties, ano yung implication kung hindi pa naman naisasampa sa korte tapos magkaroon ng parang compromise, no, between the parties and versus kung na-file na against someone in court. Yan yung mga legal aspect. Pero yung tanong na ito po, yung malalim, it's a merger between legal and moral, no? So, kailangan natin pag-usapan yung malalim na part nito, yung mga factors kung bakit may pagnanakaw. So, ano yung dahilan? Ano yung motibo, no, ng tao? Bakit siya nagnanakaw? It is a well-settled principle, no, sa criminal law and criminal procedure. Yung motibo, hindi naman talaga siya generally, no, hindi siya required para ma-convict ang isang accused. In this case, for example, no, yung theft. So hindi kailangan ng motibo. Unless na, of course, in some crimes, no, merong mga crimes na hindi malinaw ang ebidensya, no, hindi walang direct na ebidensya, kaya kailangan mag-rely on circumstantial evidence. So nagiging indispensable and essential ang motibo para malaman, no, ma-pinpoint sino ang possible na gumawa ng crime kasi walang direktang ebidensya na nagtuturo kung sino eh. So hahanap ngayon ng mga motibo, pwede siyang gamitin sa pag-uusap na ito. Pero doon sa pag-uusap ng dahilan ng motibo, no, maraming iba-ibang mga motibo ang tao kung bakit nagnanakaw. Of course, the common one is yung poverty o kahirapan. Maraming nagsasabi na kaya sila nakakapagnakaw kasi wala na silang ibang paraan, no, na mapagkukunan ng pera para sa pangangailangan pang-araw-araw. Meron namang nagnanakaw due to mental or psychological condition, yung tinatawag nating kleptomaniac, no. Kumbaga hindi naman niya gusto magnakaw talaga, wala sa intensyon niya magnakaw at mga agrabyado ng kapwa, kaya lang yun talaga yung mental or psychological state niya. Kailangan meron siyang kukunin na gamit. So that's another possible reason or motive kung bakit may nagnanakaw. Another is greed, no? Yung kawalan ng pagkakontento sa kung ano yung meron siya. Kumbaga kahit sobrang milyonaryo na ang isang tao, hindi ibig sabihin na magnanakaw, hindi na siya magnanakaw eh. Meron pa rin mga tao na kahit na marami na silang pera, marami na silang ari-arian, hindi pa rin siya nakokontento, hindi pa rin sapat yun sa kanya. Meron mga tao naman na misplaced yung values. Hindi siya, at a young age, hindi na-establish sa kanya na bawal ang magnakaw, masama ang magnakaw, at marami pang ibang mga bagay na hindi na-establish sa kanya at an early age. Kaya misplaced yung values, parang sa tingin niya, okay lang gawin ito. Kasi ito yung nakasanayan ko eh. Merong iba, thrill seekers. Feeling nila astig sila kasi meron silang ginagawang against the law. And then meron namang nagra-rationalize na hindi, okay lang naman magnakaw kasi yung ninanakawan ko mayaman na talaga yan eh. Or okay lang naman magnakaw kasi yung tao na yan nagnanakaw din naman sa taong bayan. So nanakawan ko na rin siya. Isa yun sa malalim, no, sa pag-uusap ng pagnanakaw, yung dahilan at motibo. Pero meron ding isa pang pag-uusap, yung frequency at yung magnitude ng pagnanakaw. So, kailangan nating alamin gano'n na ba kadalas yung mga pagnanakaw sa ating bansa. Sa theft, no, yung simple theft na napag-usapan kanina, meron study or merong statistics ang PNP. The first 6 weeks of 2026, merong 1,488 theft cases. First 6 weeks pa lang yun ng
January hanggang middle of February. Nasa ganun na kalaki nationwide ang bilang ng pagnanakaw. Yung robbery naman, kung saan yung pagkuha ng personal properties by force or intimidation or force upon things, may recorded robberies na around 17,000, no, for the first 6 months of 2026. So ganyan na karami yung crime nationwide na robbery. It only shows, no, na very frequent. Although may pagbaba according to the PNP, may pagbaba, no, from previous years. Pero mataas pa rin itong bilang na ito, 17,000 robbery cases for the first half of this year. For the first 6 months, first 6 weeks, 1,488 theft cases. Malaki pa rin yan. And isa rin sa pag-uusapan natin yung magnitude ng pagnanakaw. Alam naman natin yung flood control projects na may allegations of billions of pesos allegedly embezzled. Some are saying na itong flood control issue na ito ang pinakamalaking corruption issue sa history ng Pilipinas. So, yun, when we talk of magnitude, napakalaki na itong pagnanakaw ng kaba ng pera. Kung mapapatunayan na totoo, ano? So, kaya ko binabanggit ito, yung usapan ng mababaw at malalim kasi, yun nga, ito yung mga statistics, ito yung legal, pero meron din tayong spiritual and moral ang sabi sa Biblia, no, Lucas 16:10, no, ang dating Biblia, mapagtapat sa kakaunti ay mapagtapat din naman sa marami. At ang di matuwid sa kakaunti ay di rin naman matuwid sa marami. So kung ang isang tao, yung morality niya, kahit konti lang itong meron ako, kahit mahirap lang ako, hindi ako magnanakaw, magtatapat ako sa kung anong meron ako. That is a good value, no, to have, as opposed to someone na kahit kaunti pa lang yung meron siya, hindi na siya tapat, nagnanakaw pa siya kasi nakakauntian siya dun sa kung ano yung meron siya. So paano siya pagtatapatan pa ng mas marami pa, no, ng Diyos na mabigyan siya ng maginhawang buhay kung doon sa kaunting na ibigay sa kanya, hindi siya nagtapat, lumabag siya sa kautusan na wag magnakaw. So, yun siguro yung mga malalim at mababaw na usapan, no, pagdating sa pagnanakaw. Yung dahilan, motibo, yung frequency and magnitude, and also yung moral and spiritual aspect ng pagnanakaw. And po, thank you po, attorney. Napakagandang punto po yun talagang hindi lang po pala sa halaga ng bagay na susukat ang pagnanakaw, kundi pati po sa epekto nito sa tao at sa lipunan. Kaya mahalaga maging tapat tayo hindi lang sa batas, kundi pati sa ating konsensya. Tama po yung sinabi niyo na dapat pagtapatan natin kung ano ang meron tayo. In short, maging kontento tayo sa kung ano ang meron tayo. At sa tingin ko po ang pinaka-common na dahilan ng pagnanakaw po sa atin ay dahil sa kahirapan at sa mga nabanggit niyo po, for me, ang pinaka-common yung kahirapan at yung greed. Siguro mag-agree din sa akin sila Jules at Jane dyan. Agree ba kayo, Jules at Jules? Jules at Jane. Tatlong Yes, Jane po naman. kasi kami. Oo, yun talaga Yes, yung Jules. factor mo. Kasi kapag nagnanakaw yung, nagiging ano kasi yung, parang factor yun talaga yung kahirapan para kumaga makapag-isip yung tao na magnakaw. So, gobyerno, galaw-galaw naman po dyan. Pero nakadepende naman po talaga kasi yan sa tao kung magnanakaw siya o hindi. Ka naman, Yun po. Jane. Same po, ma'am. Joke na. Ito si Jane. So, Topic based yan on po, ma'am. topic. Siguro po. Siguro po, ma'am, tama po yung sabi ni Sir Jules na ano po, yung pagnanakaw po kasi nakadepende sa tao kung talagang kontento na po kasi yung isang tao sa isang bagay is parang di mo na kailangan na humangad pa ng wala naman talaga po sa'yo. Pero kung gusto mo naman po yung bagay at makakatulong or makakapagbigay ng benefits din mo naman po sa'yo, kailangan mo talagang paghirapan. Hindi mo kailangan na magnakaw pa. So, yan po, ma'am. Kasi magkakaroon ka lang ng kasalanan. Tama. At once na, sabi nga, once na magkaroon ka, may sinasabi si Jules. Sorry, Jules. Sige, Jules. Eh, ma'am,
Kasi pag nagnakaw masisira na yung tiwala ng tao sa iyo parang pangit na yung parang pangit na yung image mo sa tao. Parang ganun mo. Three. Kadalasan po nananakaw sa akin ballpen no'n, eh. Pag nawawalan po ako ng ballpen, kung ano na lang po makita kong ballpen, siguro yun na lang. Pero sa yung ballpen yan yung kinukuha mo yung pinapapalit mo Hindi sa po. nawawalang ballpen. Parang gano'n na, parang 'pag nawalan po ako ng ballpen, kunin ko yung nakita kong ballpen dun sa table. So, binabalik ko naman po pag kong gamitin. Okay. Hindi naman pala ninakaw. Hiniram Hiram-hiram lang, pero lang. without consent. Pero sabi ni Attorney Jerlo kanina, whatever it is, kapag kinuha mong without consent, considered it as Theft. juice. Theft. Theft. Kaya Jane, magpapaalam ka kapag kukuha ka ng ballpen Nagbagong buhay na po ako. Ayan po. Medyo nawawala na po yung kaba namin for after 15 episode, medyo okay na po kaming tatlo. Hindi na po masyadong halata yung aming mga kaba. Pero kailangan po namin to para mas mapaganda po yung aming pagde-deliver every episode. So, ayan. Nasa second question pa lang tayo, no? Pero marami na akong natututunan sa araw na ito. Sigurado yung mga papel at notes nyo, Jane at Juice, mahaba-haba na yung nasulat nyo, no? Yes. Shoutout po daw po natin si Ma'am Z. Ayan, Hello po, shout Ma'am out, Z. Ma'am Z, si Ate Saya. Hello po, shout out po sa inyo. Sino na ba Zay po magtatanong? pala. Magtatanong. Ako, Z. Tama, Ma'am Z. Si Ate Sa. Sorry po, Siguro tayo. Juice? Third question na po tayo, Ma'am Joanne. Ayan, naghahang ang laptop ko. Kaya ba nanin karibay? Just go, third question na tayo. So, ito po yung third question, attorney. May acceptable po bang pagnanakaw na kagaya ng ginawa doon sa kwentong Robin Hood? Ano po ang opinion niyo dito, sir? Okay, so very common to, no, when it comes to even sa college, no, yung mga philosophy ng mga class, no, or class on ethics. Common issue itong nire-raise yung case ni Robin Hood kung saan nagnanakaw siya sa mga mayayaman, pero yung pinagnanakawan niya hindi pang personal, binibigay niya sa mahihirap. So ano ito kumbaga common example or common cited issue to check yung values ng isang tao, no? Ano yung bina-value niya? Siya ba ay nagpa-prioritize ng means o nagpa-prioritize ng ends, no, ng isang act? Kung para masabing tama ba ito, kasi 'di ba sa philosophy or sa ethics na minsan yung isang bagay na justify dun sa ends niya. Nakinabang ba ang kapwa? Is there good that was benefited by the end user, no? Pero meron din naman yung sinasabi nila, the ends does not justify the means naman. So ang priority naman yung means. Oo, may nakinabang, pero tama ba yung paraan para makuha mo yung good na ibibigay mo dun sa end user? So, kumbaga ano yan, debate yan, no? Fair debate yan. So, without prejudice, no, dun sa mga kakampi kay Robin Hood, sa part ko, I would based on my profession and also my personal values, no, hindi ako agree kay Robin Hood sa ginagawa niya. Hindi acceptable ang magnakaw kahit pa yung pinagnakawan ay para sa ikakabuti ng mga less fortunate people. Remember, let's reiterate no, yung sinabi ko kanina, motive is not required to secure a conviction. Likewise, it is not usable, no, to secure an acquittal. Hindi dahil maganda yung motibo, mabuti yung motibo, i-acquit na natin ang isang accused sa kanyang crime. Kung mapuprove na na-meet lahat ng elements of the crime,
And then it is also proven na siya yung nag-commit ng crime, then regardless of the motive, dapat siyang ikulong o ma-penalize dun sa kanyang ginawa. Yan yung ating prinsipyo, no, sa batas, no, na motive is not required for conviction, then of course it will also not be required, or it is not essential for acquittal. Even when we check the revised penal code, no, meron kasi doon yung mga tinatawag na circumstances. May justifying circumstances, exempting, mitigating, and alternative circumstances na kumbaga either i-absuelto yung tao or babawasan yung kanyang penalty. Yun yung nasa Article 11 ng Revised Penal Code, yung justifying circumstances. Article 12, yung exempting circumstances. So yung sa dalawang yun, hindi ka makukulong kung meron justifying circumstance or kung merong exempting circumstance. Mitigating under Article 13 naman, makukulong ka or mapipenalize ka but lesser, no? Because meron kang circumstance kung bakit mo nagawa yon na would provide you with kumbaga a reason para bawasan yung penalty sa'yo. Yung makatulong sa kapwa at magbigay ng pangangailangan nila ay wala sa justifying, exempting, mitigating circumstances, no? Even sa modifying circumstance, wala rin yun. So usually ang justifying circumstance, self-defense, no? Alam naman natin yan, no? Pagka dedepensahan mo sarili mo o yung asawa mo, yung parents mo o yung anak mo, yung kapatid mo, pagdedepensahan mo yung mga yan, or even a stranger, no? Kung dedepensahan sila or kaya mo nagawa yon, it's your duty, no? Kahit na may ma-violate na rights ng iba, but it's your duty, lawful duty mo or fulfillment mo ng iyong right, no, or office. Yung mga yon, ibig sabihin hindi ka na magkakaroon ng criminal liability kasi justified yung ginawa mo. Wala tayong makikita doon sa Article 11 na kasama doon yung makatulong sa kapwa. Even sa exempting circumstance, wala rin doon yung circumstance na makatulong sa kapwa para ma-exempt. Dito naman, usually ito yung age, no? Yung mga insanity or pagiging imbecile or yung mahina yung isip, insane yung mga, yung kung tawagin kailangan ng mental attention, no? Kailangan dali sa mental institutions, or kung yung mga less than 15 years old, no? Yung mga ganong cases, may walang criminal liability pero possible na may civil liability, but still hindi sila makukulong. Mitigating, ito naman yung kaya niya nagawa yon kasi merong impulse. This is one example na merong impulse so great na hindi niya mapigilan, kailangan niya magawa yon because of emotions, or maybe that person meron siya nagawa tapos sinuko niya agad yung sarili niya after niya gawin yon. Yun yung mga mitigating, meaning babawasan yung penalty. Wala rin dito yung pagtulong sa kapwa. So in this case, no, although on face value maganda yung ginagawa niya kasi tumutulong si Robin Hood sa mga kapwa-tao niya na mahihirap, but still the means does not justify the end. The end does not justify the means. No? Hindi dahil nakakatulong tayo sa kapwa, tama na yung gumawa tayo ng crime, which is, in this case, theft or robbery. Yan. Agree ako dun, Ma'am Ayan. Joan, sa sinabi ni attorney. Ano, Jules? Ma'am Joan, sabi ko po, agree po ako dun sa sinabi ni attorney Jello po, dun about kay Robin Hood. Without prejudice din po dun sa mga Robin Hood fanatic dyan. Kasi pwede ka naman po talaga kasing tumulong kahit na hindi ka nagnanakaw. Kasi mas masarap yung tumulong na hindi galing sa nakaw.
yung galing talaga sa pinaghirapan mo. Yun po. Wala ka pang Ayan, wala tama. ka pang, parang wala ka pang ma-face na consequences sa batas. Yun po, parang freely ka na tumulong. Yun, ganun po sa akin. Ayan, tama ka dyan, Jules. Talagang kahit mabuting intention mo, pero yung pinagkunan mo ay masama, mali pa rin yun, 'di ba? O, kung gusto Share natin, ko sabi lang mo, po kung gusto yun. natin, sige, Jane. Share ko lang po. 'Di ba po may mga, 'di ba po may mga nagnanakaw na kunwari, nagnakaw po siya ng pagkain. So, napanood ko po sa iba or mga informations po na, nagva-viral ngayon na may mga nagnanakaw ng mga pagkain para lang may makain is grabe po yung punishment sa kanila na like kapag nahuli sila na nagnanakaw is bubugbugin na, tapos parang lalaki na. Tapos yung mga ibang politics naman po na parang marumi yung, pinagkukunan ng pera is bakit, ngayon nakaupo pa rin sila sa puwesto, gano'n. Parang yun din po ang nasa isip ko, bakit yung mga mahihirap is parang mas, um, yung punishment nila is grabe po compared doon sa mga mayayaman. Ayan, tama ka dyan, Jane. Pero, ano oras na ba? 2:00 na. Napakabilis ng oras na. Kailang tanong pa lang tayo. Bago tayo mag-adlib, tuloy natin mamaya. Tuloy muna tayo sa next question, Jules. Si Sino Ma'am ba? Jane na po. Sorry, Jane. Ikaw muna, Jane. Sige po. Next question po natin is, bakit po kaya may mga taong mayaman na nga, nagnanakaw pa din? Ano po kaya ang reason nila lalo na't hindi naman itinuturo sa eskwelahan ang pagnanakaw? Yun po ma'am. Parang connected po siya dun sa sinabi ko kanina. Okay, thank you for the question. Um, Kanina, no, doon sa umpisa ng ating discussion, yung malalim na pag-uusap tungkol sa pagnanakaw, kasama yun yung napag-usapan natin, yung misplaced values, yung greed, at saka yung hindi pagiging kontento sa buhay, ano. May mga tao talaga na kahit yung mayaman na ng gusto, parang kulang pa rin sa kanila yun. Parang gusto pa nila ng mas marami pa. Walang pagkakontento sa buhay. Kumbaga, feeling nila hindi sila magkakaroon ng sapat na pera. Kailangan lagi talagang kabig ng kabig, no? Meron naman yung mga tao na misplaced yung values. Na, kumbaga, hindi mahalaga sa kanya kung mawalan siya ng honor, dignity, as long as meron siyang pera. So, kasi siguro sa isang banda, baka hindi na-establish yung mga values na yon ng integrity, honesty, concern for others nung pagkabata pa niya. Siguro bottom line is nasosobrahan sila sa pagmamahal, no, sa pera. Yung pag-ibig sa salapi kung tawagin, no, gaya ng sinabi sa Timoteo, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Pag mahal mo ang pera, mas mahal mo sa Diyos, mas mahal mo sa sarili mo, mas mahal mo pa sa mga mahal mo sa buhay, at sa kapwa mo, marami kang pwedeng gawing masama. Pwede siyang maging ugat ng iba't ibang klase, pwedeng flood control scam, no? Makagawa ka ng ganong scheme dahil mahal mo ang pera eh. Or pwede nakaw ka ng ballpen. Gaya ng, in example, may ballpen naman sa bahay, ba't hindi mo madalhin yung ballpen mo? Kailangan, di ba? Pero, kumbaga, merong merong hiwaga, no? Merong malalim dyan sa pagmamahal sa pera. Minsan nakala natin tama pa yung ginagawa natin. Hindi, ano to eh, para sa mahal ko to sa buhay. Hindi, mahirap kasi ako eh. Kaya kailangan kong magnakaw para sa mga anak ko. Wala silang kakainin. May hiwaga doon, ano, may parang hindi siya outright na masama eh. Parang si Robin Hood nga, no? Hindi, nakakatulong naman si Robin Hood eh. Kaya siya kumukuha ng pera ng iba kasi itutulong niya sa kapwa. Maraming iba't ibang uri ng kasamaan na nanggagaling sa pagmamahal sa salapi, no? So, kapag ka masyado nating na-value yung love for money, mawawalan tayo ng pagkakontento, magkakaroon tayo ng greed, no?
the money itself is not bad, no? Yung pera mismo. Actually, minsan parang kutsilyo, no? May nakaringgan ako ng ganun eh. As someone na I really love and respect, no? Narinig ko sa kanya yun. Ang kutsilyo, pwedeng gamitin sa mabuti, no? Pwedeng ipang-slice ng gulay, lulutuin, papakain sa mga walang makain. Pero the same kitchen knife, pwedeng ipang-saksak sa tao yon para makapatay. Pag ganun din ang pera, no? Kung titingnan natin sa isang banda, ang pera pwedeng itulong sa kapwa eh. Makapag-conduct ng medical mission, makapag-conduct ng feeding programs, umalalay sa mga senior citizens, sa mga persons with disabilities, yung mga solo parents, no? Yung mga ganun, maalalayan sila sa kanilang difficulties in life. Mabuti ang pera eh, pagka ganun. Pero pagka ang pera gagamitin pampersonal lang, tapos nanakawin pa sa iba, doon na nanggagaling yung kasamaan doon sa pagmamahal sa pera. Sabi nga no, lalo yung mga nasa pwesto sa gobyerno, no, sabi nga ng isang kilalang English politician and writer, no, si Lord Acton, sabi, power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. Kaya yung mga nasa pwesto sa gobyerno, minsan talagang ang laki ng temptation eh. Ang taas ng temptation sa kanila para maging corrupt kasi nandun sila sa pwesto of absolute power. Then, let us be reminded, no? Yung pagiging kontento at yung pera o yung mga personal things, ito ay pwedeng makatulong din sa kapwa, depende sa paggamit. Sabi ni Aristotle, no, isang Greek philosopher, the life of money making, yung paghahanap buhay, it is one undertaken under compulsion, and wealth is evidently not the good we are seeking, for it is merely useful and for the sake of something else. Yung paghahanap buhay, yung paggawa ng pera, pagtatrabaho, pagkuha ng mga personal things for our own usage. Hindi yun yung end all be all ng lahat. Paraan lang yun para makarating tayo doon sa mas mabuti. And then sabi nga ng isa pang Greek philosopher, no, si Epictetus, no, nung tinanong siya, sino ang mayaman, who is rich? Ang sabi ni Epictetus, ang sabi niya, he who is content. Yung taong kontento, yun ang totoong mayaman kasi sapat na siya kung ano yung meron siya, no? Gagawa siya ng paraan para umunlad yung buhay niya, pero hindi para makaapak ng ibang tao. So he who is content, yun yung totoong mayaman. He is really rich, yung the one who is content. So siguro, yes, hindi itinuturo, no? Sabi kanina, no? Hindi naman tinuturo sa eskwelahan ang pagnanakaw. Bakit may mga nagnanakaw kahit mayaman at mayaman na? So bakit nagnanakaw pa rin sila? So yes, hindi itinuturo sa eskwelahan ng pagnanakaw. Ito siguro dala ng misplaced values at maybe at home or sa society o yung mga sistema, no, na in place na in different places, hindi lang sa gobyerno. Pero siguro may mas malaking obligasyon ang mga eskwelahan, no, yung mga educational institutions. Yes, hindi natin tinuturo yung paano magnakaw, pero siguro malaking obligasyon din na turuan yung mga kabataan, yung mga estudyante sa tamang paraan ng pagkita ng pera, tamang paraan ng pagyaman, no, sa buhay, at kung ano yung maaaring sapitin nila kapag magnanakaw sila. Yung mga penalties, yung mga reputational damage, no? Kasama rin yan, hindi lang naman yung nabanggit kanina, yung record sa NBI. Ang hirap nun, ang hirap alisin nun sa NBI clearance pagka may record na. Mahirap na maghanap ng hanap buhay. Lalo na pag nakulong, no? Ano rin yan, mahihirapan na tayo sa buhay kung dumaan na tayo sa ganun. Siguro may malaking obligation din ng mga schools to educate, no, para ma-prevent itong ganito na pagnanakaw. Po, attorney, tama po kayo dyan, pero siguro not totally the school lang po, di ba po? Sabi nga Correct. nila, ang unang teacher ng mga estudyante ay ang mga magulang, which is na nasa bahay.
So, aside po siguro sa mga teachers, andyan po yung mga parents na kailangan gumabay sa mga anak nila para maturuan ng tama hanggang sa paglaki nila at madala nila ito hanggang sa paglaki. At ang ganda po nung sinabi niyo, attorney, na money itself is not a bad thing or is not bad. Kasi nakadepende siya kung saan mo gagamitin yung pera. Parang hinalibawa niyo po yung kutsilyo. Yung kutsilyo may dalawang pwedeng paggamitan eh. Yung sa mabuti, kung ginagamit paghiwa ng mga ingredients sa pagluluto. And at the same time, pwede rin itong maging gamit sa ah, masama, which is pagsaksak or pagpatay. So nakadepende po talaga kung saan natin gagamitin. At syempre, mas maganda na gamitin natin sa mabuti. Para di ka na nagkaroon ng record, hindi ka na nagkasala spiritually, katulong ka pa sa kapwa, di ba po? Napakalaking bagay talaga kasi ng pera. Andiyan talaga yung temptation, lalo na kapag napakaraming pera ang nasa harapan mo na, di ba? Kaya, sabi niyo nga po, mas maganda na makontento tayo. At ang ganda rin po nung sinabi niya na, he who is content is the one that is rich. Napakaganda po nung sinabi niyo na yun, Attorney Jerlo. At kaya pa po ba ng time? Pwede pa po bang i-continue yung ating natitirang question? Siguro pagsamay na po natin yung 6 and 7. Okay. 6, 7. napaka trending ng 6, 7 po dito sa amin sa Thailand. Sige 6, po, pwede 7. pa po ba? Sige, Siguro Pwede po po ma'am ba number 7 na lang po. Yung pang 7 po. Sige, sige, Jane. ikaw na, Miss Jane. Ikaw na siguro Sir Jules. Nagtukduan ng tuwa. So, pagsamahin na po natin yung 6, 7 na question, Sir Jerlo. Sa tingin niyo po, sa tingin niyo po, parte ng kultura ng mga Pilipino ang pagnanakaw? And then sa number 7 po, paano po natin maitutuwid ang sistema ng pagnanakaw kung mismo ang mga taong iniidolo nila ay magnanakaw? Okay. Okay, so dalawa ito, no? Yung culture, no? Cultural aspect, parte ba ng kultura natin? And then yung role model aspect, no? Yung ano ang epekto nung merong nilulook forward or nilulook up to na allegedly ay magnanakaw. May gusto lang ako i-emphasize, no? Just a few premises, no? Kumbaga, sabi nga, the law applies to all, otherwise none at all, no? Sinabi ng isang former Manila mayor yan, no? So, yung batas ng batas para pigilan o parusahan ng pagnanakaw, it applies to everyone. Kaya gusto ko lang i-premise kanina, ibig sabihin, kung yung taong iniidolo, yung taong umiidolo pagka nagnakaw ay dapat parusahan, ganun din dapat yung iniidolo niya. Kung ang isang mayaman ay dapat na parusahan, yung mahirap, no, na nagnakaw ng pagkain lang naman, dilata lang para may makain yung kanyang mga mahal sa buhay dahil wala nang hanap buhay, kailangan parusahan. Then definitely, dapat yung mayayaman, dapat maparusahan din sa pagnanakaw. Kahit na ang dami-dami na nilang pera, nagnanakaw pa rin sila. Dapat maparusahan din sila. Ano yan eh, kumbaga sa morality, no, sa usapang morality, yan yung konsepto ng categorical imperative na tinuturo ni Immanuel Kant, no, isang German philosopher. Universal law, no, yung konsepto ng universal law. Pag merong law, dapat lahat susunod doon. Hindi pwedeng ma-break ang rule dahil lang convenient o dahil lang may reason style. Kasi mahirap ako kasi mayaman ako. Kasi idol ko siya, so okay lang magnakaw siya. Hindi, mayaman na yan, so dapat hindi nagnanakaw yan. Pero yung mahirap, dapat okay lang magnakaw kasi mahirap yun eh. Hindi pwedeng ganun, no? Kasi magkakaroon ng degradation ng society. Magfo-fall apart ang society. Wala nang point, no? Mawawala na tayo ng point na magkontrata tayo with other people kasi ang dali lang mag-break eh. Depende lang on convenience or yung situation natin.
So very important din ang respect for persons, no? Dun sa categorical imperative. Other people are not just means for us to be able to reach what we think is good, no? Or achieve what we think is good. They're not means. They're ends actually by themselves. Yung mga tao dapat pakisamahan natin ng mabuti regardless kung ano sila, mayaman o mahirap. At dapat hindi natin sila nakawan. Mayaman man tayo o mahirap, idol man natin sila o tayo ang ina-idol or whatever, universal dapat ang law, no? Hindi dapat based on convenience or whatever. So yan yung tinuturo nung categorical imperative. Now, going to the two combined questions, no? We have to be clear, no? Hindi naman part ng culture ng Filipinos yung pagnanakaw. Actually, kahit naman sa ibang bansa, talamak din naman ang pagnanakaw, ano? To be fair, sa Pilipinas, hindi lang naman sa Pilipinas maraming magnanakaw, hindi lang naman sa Pilipinas marami ang korap. So we have to differentiate between culture and behavior. Culture, it consists of the values, the beliefs of a certain combination or group of people. In our case, yung mga Filipinos, no? So yung kultura natin, we have a set of customs, beliefs, norms, and values. I don't think nakasama dyan yung normalization or rationalization na okay lang namang magnakaw. However, may behavior na tinatawag, ano, kung saan may mga tao na based doon sa kaninang napag-usapan natin na malalim na pag-uusap tungkol sa pagnanakaw, meron kasing misplaced values, may greed, merong mga nasa poverty, no? Merong may psychological condition. So, yung mga behavior ng mga tao na yon, it may not align with our values or our culture. But it doesn't mean that we have already assimilated stealing as part of our culture. So, it's not part of our culture, and as a matter of fact, ano siya criminally and morally wrong siya sa Filipinos. Maybe kailangan lang nating yun, ito na yung sa next question, no, paano maitutuwid ang sistema ng pagnanakaw. I suppose, no, kailangan lang nating strengthen yung mga iba't ibang institutions, no, in order to educate people and instill those values, no, na in line with our culture as Filipinos. Halimbawa, mga educational institutions, mga social institutions like yung mga non-government organization, even the government, ano, and even religious organizations. Kailangan yan mag-work hand in hand. It's a community effort, no, na whole of community approach ito or communal approach. Gobyerno, mga schools, even the family, no, yung parents, lahat yan dapat i-educate ang mga bata na may establish sa kanya na masamang magnakaw. Siguro isang factor din yung intensification ng law enforcement. I understand, no, kakaunti ang ating mga kapulisan, hindi ganun karami, no, as compared to the total population of the Philippines. I think, kung hindi ako nagkakamali, yung PNP consists of just a few 100,000 policemen on duty. Pero lampas na tayo ng 100 million So hindi na tama yung proportion. So I am confident naman that the Philippine National Police are doing their very best in order to, enforce the law. Pero siguro there's a need to intensify it further, no? Maybe we can ask for force multipliers, no? Yung ating mga barangay tanod mabigyan ng proper training. Or maybe sa school baka pwedeng may mga certain groups, no, student groups na magiging parang watchdog, no, sa school na magtitingin kung may nagko-comply ba ng school rules and regulation, parang mga student marshals, no. Kasi sa Amerika, alam ko may mga ganun yung mga estudyante na parang sila yung marshal nung hallway, no. So and then siguro isa ring factor yung promotion ng habit of reading the Bible. Kasi kung magbabasa naman tayo ng Biblia, nandyan naman yan. Nandyan yung sagot. Now, I want to be fair to all people, no, dito sa aking answer. Kasi may premise dito, may kolatilya.
paano po natin itutuwid ang sistema ng pagnanakaw kung mismong mga taong iniidolo nila ay magnanakaw. So just want to raise a point of clarification on political and legal correctness of this question regarding mga taong iniidolo ng mga Pilipino ay mga magnanakaw. So Rule 131, Section 3 of the Rules of Court provides for disputable presumptions. To explain, these are presumptions which are satisfactory if uncontradicted, but may be contradicted or may be overcome if there is evidence to the contrary. Ibig sabihin, sa madaling salita, in normal layman's terms, itong mga bagay na ito na nasa Rules of Court, Rule 131, Section 3, kung wala namang ebidensya, pwede nating i-presume na totoo ito, itong mga presumption na ito, na ito yung standard, ito yung normal or usual course of things. Unless may ebidensya na mag-show na hindi, mali yung presumption na ito. So what are these, Doon sa Part A, Section 3, nakalagay doon, a person is innocent of crime or wrong. Yung presumption of innocence na tinatawag. And then letter M, nung same section, official duty has been regularly performed. So presumption of regularity naman ito, of performance of official duties. So yung mga tao na nasa gobyerno, kahit hindi nasa gobyerno, nasa school, yung mga teachers, administrators, they are presumed to be regularly performing their official duties. And as well as these persons are presumed to be innocent of any wrongdoing, any crime or something that is against the law. So we can presume, yung mga tao, pag meron silang iniidolo, maaaring principal ng school or dean or college president, halimbawa, ng ating school. Or for a bigger scope, yung ating national government. Halimbawa, idol nila ang presidente o ang vice president o ang senate president or ang house speaker or ang chief justice. Yun yung kanilang nililook up to. It is unfair to conclude na magnanakaw yung taong ina-idol nila. So we have to presume that what they're doing is, part or ordinary course of business yung kanilang ginagawa, and they are innocent of any crime or wrongdoing unless they are proven to be to have committed crime or unless they have performed their duties beyond the regular course of duty. May ginawa silang corruption or what. So it has to be proven. Ngayon, kung meron mga tayong kababayan na may mga iniidolo, we can't take that away from them kasi it's part of our freedoms, it's part of our guaranteed sa Constitution na right. But since meron naman tayong mga options, what we can do is to like what I said, yung strengthening institutional efforts. Maybe sa school, magkaroon tayo ng parang collection of students, group of students na mag-call for accountability, mag-call for rule of law, pag-follow ng mga standards, morals, ethics, and all to prevent stealing from the government coffers or kahit yung mga normal na stealing, or ma-uphold ang values ng isang tao. So yun, I think yun lang yung clarification ko regarding that part of the question, yung pag-iidolo. We can't, unless presumed beyond reasonable doubt na ang isang tao ay magnanakaw, we cannot presume that that person ay magnanakaw nga kahit iniidolo siya ng iba or what. There has to be kumbaga, it should be established beyond reasonable doubt na may magnanakaw nga na tao before we can say na magnanakaw nga siya. Ayan, maraming salamat po, attorney, at napakarami po naming natutunan sa araw na ito at ang pagnanakaw po pala ay hindi lamang usapin ng batas kundi usapin din ng karakter, konsensya at pagpapahalaga. Pero bago po natin tapusin, gusto ko po munang malaman po ano kaya yung magiging reflection ng ating dalawang co-host. Sino gusto mauna?
Si Lagi JD. kasing ano eh, laging ladies first eh. So, Juice, ikaw naman. So ako naman po, yung mga natutunan ko po ngayon dito sa araw na to about sa topic ng pagnanakaw. So tama po nga yung sinabi niya, no, Attorney Jerlo, na any kind of ng pagnanakaw is consider is pagnanakaw. Paliit man yan or mapalaki, consider as pagnanakaw. Kumbaga, may mga consequences ka po na mafe-face. Like yung nga, yung sinabi ni Sir Jerlo na yung sa theft, yung sa robbery, yung sa qualified theft, carnapping, yun. Yung may mga consequences and mga penalty po tayong ma-face doon. And paano ba yung mga ano mo, yung mga nagiging factor noon? Bakit yung mga tao is nag-commit or parang they have intention na magnakaw. So sabi nga po ni Attorney Jerlo na may mga factors po kung bakit nila ginagawa yon. So yung common po talaga is yung poverty. So kapag yung nga po, yung poverty is kapag halimbawa yung isang tao na hirap na sa buhay, wala na silang makain, yun na po yung parang nagiging dahilan kung bakit sila nagko-commit ng pagnanakaw. And also hindi naman po nakarelay lang yung pagnanakaw sa may hirap, kundi even kahit nasa mataas na posisyon ka po is may mga cases pa rin na nagnanakaw sila. Yun po yung sinabi ni attorney na yun yung mga hindi kontento sa kanilang salapi. So, dahil hindi nga sila kontento, yung parang gusto pa nilang maging ng yaman, yun, nagpo-commit din sila ng pagnanakaw. And also din dun po sa isa pang topic about dun sa pagnanakaw with good intention, yung sabi nga po ni attorney na motive is not required for to conviction. So kahit na po na maganda naman yung intention mo dun sa pagnanakaw mo, kumbaga hindi po siya qualified para ma-consider o parang hindi ka makasuhan kasi even na nakatulong ka nga dun sa kapwa mo na yung galing sa yung binigay sa inyo is galing sa nakaw. So hindi po yung qualified. So may kaso pa rin po 'yon. And also yung pagnanakaw po is not a part of culture ng Pilipino. Kumbaga yun yung ang nangyayari lang po kasi kaya nagkakaroon ng pagnakawan is yun nga po, yun yung mga factors na yung poverty, yung iba modus lang talaga, yun. And then also po, dun sa mga iniidolo natin, sabi nga ni attorney, we do not presume o parang hindi natin sila pwedeng husgahan agad. They are innocent pa sa mga ginagawa nila. So even though na may mga cases dito sa Philippines na yung mga inidolo natin nagnanakaw kasi yung iba napatunayan din naman. But we do not presume sabi ni Attorney Jerlo. And also po ang one thing lang po na masasabi ko is ang pagnanakaw po talaga ay mali. Yan po Ma'am Joanne. Thank you. Wow, napakarami natutunan ni Jules. Ikaw naman, Jane. Ano ang maiuwi mo sa hapong to? Parang Karamihan nasabi kayo ni ni Jules. yung gusto kong sabihin. Pero, tama po yung sinabi ni Sir Julius na and ni Attorney Jerlo po na kung ano man po yung motives mo doon sa parang specific situation is kung nagnakaw ka pa rin is kasalanan po din po yun. So, and then kung gusto mo pong makuha yung bagay na gusto mo is kailangan mo pong paghirapan. Hindi mo po kailangan na nakawin po yung bagay na hindi naman po talaga sa'yo. And then, sabi po ni Sir Jerlo kanina na an accused person is cannot prove a guilty person if you don't have a proof po. So, yan po. Kailangan pong dumaan muna sa maayos na proseso at maghanap ng valid and reliable sources para ma-prove po na guilty po talaga yung isang tao. So, yan po. Ayan, thank you, Jane and Jules. Napakarami ng inyong natutunan sa araw na to at sana ay madala nyo hanggang kung saan man kayo pupunta o saan man kayo dali ng panahon, no?
Sana ay huwag niyo makalimutan yung ating mga natutunan sa araw nito. At bago ko pa makalimutan ng ating mga shout out, baka tuloy tayong mawalan ng tech. Ayan, shout out po na. Lagi ko nakakalimutan. Kasalanan po ng dalawa kong co-host, hindi ako pinapaalalahanan. Ayan po. Shout out muna kay paano to basahin? John Crescent Balabag, podcast technician, producer at Bread Society. At isa din po siyang Bread Society volunteer. And Ma'am Grace Galang, Project 5 proponent and executive producer from CBSUA Pasakaw, at Brad Marlon Igana, coordinator ng Bread Society ng Camarines Sur. At syempre po, bago tayo magtapos, hihingan po natin muna ng word of wisdom and encouragement ng ating guest speaker, Attorney Jerlo. Baka may gusto po kayong sabihin. Gusto ko pong bumate. Ay, may pa-shoutout si Attorney Jerlo. Apo. Batiin ko lang po yung mga kasama ko po sa law office, Kitchen Law Offices, also yung mga naging professors ko, no? Criminal law and political law for this, no, yung mga reference ko dito sa mga sinabi ko. And also yung mga kasama ko na yung mga national officers ng Bible Reader Society International, headed ng ating national president si Brad Bobby De Los Santos, at ang ating mga advisors sina Brad Tony Santos, sina Brad Fred Cabanilla and others, no. At yung mga kasama ko po, no, sina Brad Vic, sina Brad Brian. Yan. Salamat po sa Diyos sa pagkakataong ito. Siguro pinaka bottom line na masasabi ko lang, ano, una, yun nga, reading the Bible. Please read the Bible kasi kung magbabasa tayo ng Biblia at maisa sa puso natin, parang safe na rin tayo sa mga legal problems kasi yung nasa Biblia, pag nasunod natin, absuelto na, wala na tayong magagawang crime or pagnanakaw or what. Kasi nandun na lahat ng mga guidance na kailangan natin para magkaroon ng tahimik na buhay. But also, it's important na mag-aral din tayo, no, ng ano ba yung mga dapat nating iwasan, mga bagay na dapat na wag nating gawin, at mga bagay na may obligasyon tayong gawin, no, para, kumbaga, yan, bawa yung pagnanakaw nga, para maiwasan natin. Iba yung may alam, no? Iba yung aware, yung may alam. Kasi nga, 'di ba, ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. So, kung ignorante tayo, hindi yun excuse eh. So, might as well be informed, no? Mag-aral tayo, alamin natin yung mga batas para hindi tayo ignorant and we can comply with the law. But still, even if there are, kasi syempre hindi naman lahat may time na mag-aral ng law, but kung mag-aral tayo ng Bible, safe tayo, no? Safe tayo sa mga legal liabilities and obligation, criminal liabilities kasi very precise and very all-encompassing ang Bible. So yun po, salamat po sa Diyos sa mabuting pagkakataong ito. Sana makaulit next time. So yun po, salamat po sa Diyos. Salamat sa Diyos. Ayan, salamat po sa Diyos. Welcome na Don't welcome worry po po. ulit. Don't worry po, may next pa po ito. Hindi lang po ito ang last. Ayan po. Tama Always po pong kayo welcome sa Talk Easy. true. Ayan po. Tama po kayo dyan sa sinabi nyo, Attorney Jerlo, na kung wala tayong alam, pwede tayong magbasa ng Biblia kasi yung Biblia itself, it's complete na po already para maging aware tayo sa lahat. Di ba po? So, Bible itself is enough to give us knowledge and wisdom para makaiwas tayo sa mga gantong kagaya ng pagnanakaw. Kasi hindi lang naman yung Bible po, hindi lang naman sa pagnanakaw nakafocus. Maraming aspeto po ng buhay ang nakapaloob sa Biblia. Tama po kayo dyan na Biblia, the Bible is enough. At once again, maraming salamat po, Attorney Jerlo, sa muling pagbabahagi po ng inyong oras, kaalaman at inspirasyon po. Tunay na napakalalim ng ating naging talakayan sa hapon pong ito. At sa ating naging talakayan, napagtanto po natin na ang pagnanakaw ay hindi lamang simpleng pagkuha ng bagay na hindi sa atin. Ito ay isang paglabag sa batas at
sa tiwala ng kapwa. Anumang mga motibo, maging ito man ay kahirapan, kasakiman o maling paniniwala, ang pagkuha ng pag-aari ng iba na walang pahintulot ay may kaakibat na pananagutan sa batas. Maliban na lamang kung may kinikilalang justifying circumstances. Sinabi niya nga po, Attorney Gerlo. At natutuhan din natin na ang pagnanakaw ay hindi bahagi ng kultura ng Pilipino. Bagkus ito ay isang maling pag-uugali na maaaring maiwasan sa pamamagitan ng tamang pagpapalaki, edukasyon at matatag na pagpapahalaga bilang lipunan, mahalagang pantay ang pagpapatupad ng batas sa lahat at patuloy nating palakasin ang ating mga institution upang mahubog ang mga mamamayang may integridad. Higit sa lahat, tunay na kayamanan ang pagiging kontento at tapat. Sapagkat gaya nga po ng nabanggit ng ating speaker, he who is content is the one who is truly rich. Sa ating mga viewers po at listeners, salamat po sa inyong subaybay hanggang sa matapos po ang ating episode sa araw na ito. At tandaan po natin na ang integridad ay hindi lamang nasusukat sa pagsunod sa batas, kundi sa pagpili ng tama kahit walang nakakakita. Ang bawat maliit na tapat na desisyon ay may malaking epekto sa ating pamilya, komunidad at syempre sa ating lipunan. At once again, kung nagustuhan po ninyo ang ating episode, ngayong araw huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe ang ating official YouTube channel na Talk Easy with Aim. Kung may mga topic po kung may mga topic din po kayong nais naming talakayin sa mga susunod na episode, pwede po kayong mag-iwan ng inyong mga suggestions sa ating comment section. At muli, I am Joanne together with my co-host Jane and Julius at syempre po ang ating guest speaker today, Attorney Gerlo. Maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa muli po dito lamang sa Talk Easy with Aim, kung saan ang bawat usapan ay may saysay, ang bawat pananaw ay may mga halaga at ang bawat aral ay may dalang pagbabago. God bless everyone at magandang hapon po sa ating lahat. Maraming salamat po sa Diyos.